Paulo TV. Sa kabilang banda, si Jeneline. Iminulat ko ang aking mga mata, napangiti ako habang nakatingin sa aking tabi upang hanapin ang aking boyfriend na mahal ko na payapang natutulog. Ang isang kamay niya ay nasa ibaba ng ulo at ang isa ay nasa kanyang katawan. Bahagyang nakahiwalay ang labi niya. Ang cute niya tignan. Last night was beyond perfect. At first Daniel was so gentle, at pagkatapos ng sinabi ko sa kanya na komportable ako, he was really rough, ngunit minahal ko ang bawat bahagi nito. Hindi ko naman ito unang beses pero ilang sandali lang, sobrang inalagaan ako ni Daniel. Ipinatong ko ang aking katawan sa aking siko at yumuko sa kanyang labi. Marahan ko siyang hinalikan sa labi. Nang aalis na sana ako ay nakita kong hinahalikan niya ako pabalik. Nagising siya. Saglit kaming naghalikan ng mahina at saka ako humiwalay. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Pinulupot niya ang kamay niya sa hubad kong katawan at ipinatong niya ako sa ibabaw niya. That's the best way para magising ako, sabi niya sa paos na boses. I will think about it, sabi ko at ibinalot sa akin ang mga kumot. Medyo nahihiya pa ako kay Daniel. No need to be shy my love, sabi ni Daniel at bumangon sa kama na naka-boxers lang. I am, sabi ko sabay tingin sa baba. Lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Nilagyan niya ako ng malalambot na halik sa leeg ko. Daniel, napaungol ako sa sarap. Yes sweetheart, why are you shy around? I don't know. Now if you will excuse me mister, I have some urgent business to attend, sabi ko at tumakbo papuntang washroom. Pagbalik ko galing sa washroom, naligo at fresh, wala si Daniel sa kwarto. Dapat nasa dining room siya. Bumaba ako sa dining room, wala din siya. Daniel. Wala pa ring sagot, nasaan siya? Ngayon ako ay nag-aalala, wala din ang phone niya sa nightstand. Naisip ko na baka nasa damuhan siya. Pumunta ako doon at, ayan siya. May kausap siya sa phone. Nagpa siya akong takutin siya ng kaunti. Nakaharap sa akin ang likod niya kaya pupunta ako sa likod niya at sisigaw sa tenga niya. Nag-tiptoed ako papunta sa kanya. Nang makalapit ako sa kanya ay narinig ko siya ng malinaw. Stephanie, don't you understand? I can't talk to you right now. I'm with my girlfriend. Sino si Stephanie? At bakit ganito kausap ni Daniel? Look, I don't care what you do. Just leave me alone. Sigaw niya at nilagay ang phone sa table. Lumingon siya at syempre nakita niya ako. Kahit na napakaraming tanong sa isip ko, nagpa siya akong itago ang mga iyon. Hey good morning, ngumiti ako. Good morning Jen. Kailan ka pa pumunta dito? Kinabahan siya, I could sense it. Sandali lang kanina, may problema ba? Umagang umaga ka sa phone mo, tanong ko. Hinaplos ni Daniel ang mga braso ko at hinila ako payakap. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa kanyang katawan sa isang mainit na yakap. Nothing. Tawag lang sa trabaho, nothing major. Binigyan niya ako ng isang tipid na ngiti sa labi. Bakit naman? Bakit siya nagsisinungaling sa akin? Kagabi ay nagmahalan kami ng may labis na pagnanasa. We confessed that we love each other, then why? Nagpa siya kung huwag tumalon sa anumang mga conclusion. Naisipan kong bigyan siya ng oras. Kaya iniba ko na lang ang topic. Okay, are you hungry? I'm making pancakes. Of course baby, I'm hungry. But first tell me, nag-enjoy ka ba kagabi? Was I too rough? Did I hurt you? Does it pain anywhere? Binomba ako ni Daniel sa mga tanong na ito. Nagustuhan ko kung gaano siya nag-aalala. I enjoyed every moment of last night. And yes, you were rough but I loved it. Trust me. And no, it doesn't hurt anywhere much. Hinalikan ko siya sa labi. That means it hurts, God. I should have been gentle. I'm sorry Jen. Daniel, it doesn't hurt, okay? And I loved it. Now stop with this and let's eat. I'm super hungry. Hinila ko siya papasok kasama ko. Kahit physically present ako sa dining room kung saan kami nag-aalmusal ni Daniel, nasa garden pa rin ang isip ko kung saan narinig ko si Daniel na may kausap na babae na si Stephanie. Ang pag-uusap doon ay tila hindi masyadong kaaya-aya. Alam kong hindi ko narinig yung kabilang side pero still. At saka bakit nagsinungaling si Daniel? Talagang hindi ito anumang tawag sa trabaho. Jen, napatingin ako kay Daniel na nagtataka. God, hindi ko narinig ang sinasabi niya. I'm sorry, I'm just. What were you saying? Tanong ko. Are you okay? Parang naanod ka sa kung saan. I'm good, just work things. There are 2 big conferences coming this month, nagsinungaling ako. Sige, pero wag mo na masyadong isipin. I know you will handle it. Binigyan niya ako ng nakakasiguradong ngiti. Ngumiti ako pabalik sa kanya pero alam kong hindi totoo ang ngiting iyon.
Hindi ako nagtiwala sa kanya. The man who made love to me last night. Ang lalaking mahal ko. O nag-o-overthink ako tungkol sa isang tawag lang sa telepono. Sa kabilang banda, si Daniel. Ang kagabi kasama si Jen ay kahangahangang magiging isang maliit na pahayag. It was beyond amazing. It was indeed. The way she reciprocated to my touches was so. Pero kaninang umaga ay ginising ako ng walang iba kundi si Stephanie. She has the audacity to call me again nang malinaw kong sinabi sa kanya na huwag akong abalahin sa huling tawag niya. Oo, siya ay tumatawag at sinusubukang kumbinsihin ako para sa isa pang date sa kanya. She wanted another chance. Noong una ay magalang ako sa kanya dahil lang sa anak siya ng kaibigan ng aking ina, ngunit ngayon ay nababahala na siya. Siya ay naging napakamatigas sa pagkuha sa akin muli upang maaari naming ayusin ang aming mga pagkakaiba. Nine love daw siya sa akin. Literal na hindi ko siya maintindihan. And the worst part, kinailangan kong magsinungaling kay Jen dahil kay Stephanie. I mean I could have told Jen about her but I didn't want Jen to worry about this unnecessary stuff. And knowing Stephanie AB, if she knew Jen is my girlfriend she will definitely try to hurt Jen, say something rubbish to her. Tiyak na hindi ko gusto iyon. Hindi man lang ako pumasok ngayon sa opisina para hindi ako makaharap sa kanya. Nasa bahay ko pa rin ako. Pero ngayon nagigilty ako na nagsinungaling ako kay Jen. I do have slight idea na baka alam niya na nagsinungaling ako sa kanya. Dahil sa almusal ay nawala siya sa kung saan. Hindi siya gaanong nagsasalita gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa tingin ko dapat kong sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko siya dapat itago sa dilim. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at nagmamadaling pumunta sa parking. Sa kabilang banda, si Jeneline. Kasalukuyan akong nasa cabin ko. Nasa ibang lugar ang isip ko. Nasa garden pa rin ito. Iniisip ko pa rin ang kasinungalingan ni Daniel. Bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Sobrang transparent namin sa relasyon namin. At least naging ako, ni kahit isang maliit na bagay ay hindi ko inilihim sa kanya o nagsinungaling sa kanya tungkol sa anumang bagay. May kumatok sa pinto ko. Come in. Pumasok ang isa sa employee at sinabing, Ma'am Stephanie Delgado is there outside and she claims she doesn't need an appointment to meet you. You see Daniel had instructed that people should take my appointment too. But Stephanie Delgado. Siya kaya ang kausap na Stephanie ni Daniel noong umaga? Kung oo, bakit siya nandito? Sino siya? Upang makuha ang lahat ng mga sagot na ito ay inutusan ko ang empleyado na papasukin siya. Sa loob ng ilang segundo ay pumasok sa aking cabin ang isang babae na malamang nakasing edad ko, nakasuot ng itim na mini dress na high heels, malalim na pulang kolorete at blonde ang buhok. Hi Jeneline, it's nice to meet you. Sabi niya pero super evil ng boses niya. Hi, can I ask how do you know me? Of course darling, you are Daniel's girl right? I was Daniel's girl. I was his girlfriend who he loved so deeply. Pero alam ko at alam na alam niya na mahal niya pa rin ako. Puno ng galit ang mga salita niya sa akin. Ex ba talaga siya ni Daniel? He never told me about her, at mahal pa rin ba niya gaya ng sinasabi niya? Look, I can't trust you with any of such bullshit you are saying, so please just shut up and live, sabi ko. I have to trust Daniel right? Boyfriend ko siya, mahal niya ako. Jeneline, I think you do need a little evidence that he is still in love with me. Napangiti siya at kinuha ang cellphone sa bag niya. See, my call lags. Nag-uusap kami ni Daniel kahit na magkarelasyon na kayo. On call pa rin kami. May mga tawag mula sa kanya at mula rin sa kanya. Nag-usap talaga sila. This is the photo from one of our dates to prove Daniel and I dated. May picture nila ni Stephanie sa isang restaurant. I even talked to him today morning. And you were with him that time. Siya na mismo ang nagsabi sa akin. Totoo din yan. Ngayon pinagkakatiwalaan mo ba ako sa mga sinasabi ko? Mahal pa rin niya ako Jeneline. Hindi kanya mahal kahit na sinabi niya sa'yo na mahal kanya. Babalik siya sa akin kaagad. At iiwan kanya. Ikaw, hindi ang gusto niya, ako ang gusto niya. Puno ng luha ang mga mata ko. Una si Caleb at ngayon si Daniel. Dear God, bakit? Please live, sabi ko sa mahinang boses. Okay darling, bye. Kumindat siya at lumabas ng cabin. Umupo ako sa couch. Iyak ako ng iyak. Sobrang nasaktan ako sa pagtataksil ni Daniel. Bakit kailangan niyang gawin iyon? Boss ko siya. We would have keep our relationship professional kung in love pa rin siya sa ex niya. Instead he chose to break my heart. Biglang bumukas ang pinto ng cabin ko, bumungad dito si Daniel. Jen, bakit siya nandito ngayon? Pagkatapos ng lahat ng drama, sinira niya ang tiwala ko, ang puso ko. Naniwala ako sa kanya noong sinabi niyang magiging loyal siya sa akin. Naniwala ako sa kanya nung sinabi niyang hindi siya magiging katulad ng ex ko. Sa kasamaang palad, ginawa niya talaga ang ginawa ng ex ko. Niloko ako ni Daniel.
Pinunasan ko ang mga mata ko, sinusubukan kong tingnan ang emosyon sa mga mata niya. Ano kaya ang sasabihin niya? Itatago pa ba niya sa akin? O siya ay magiging malinis? Jen, bakit ka umiiyak? Sobrang lapit na niya ngayon sa akin. Hahawakan na sana niya ang pisngi ko nang itulak ko ang kamay niya. Sabihin mo sa akin, Daniel, may nangyari ba para umiyak ako? May ginawa ka bang magpapaiyak sa akin? Parang kutsilyo ang sinabi ko, but he deserved it. Jen, listen, pinigilan ko siya doon. First of all, Miss Mondragon, from now on. Second, I don't want to hear any bullshit mula sa'yo kasi I have had it enough from your beloved ex, dumura ako. Panay ang gulat ni Daniel. Hindi niya siguro inaasahan na pupunta si Stephanie dito at kakausapin ako. Minasahin niya ang kanyang templo at nagpatuloy patungo sa akin. Huwag kang lalapit, Mr. Anderson. Heartbreaker ka, cheater ka. Naririnig mo yun, cheater. Nagsisisi ako kagabi. Janeline, please don't say that. Look, I'm going to tell you everything. Kailan, Daniel? Kailan? After some stupid ex of yours reveal everything. Hindi ko siya ex, for heaven's sake. Medyo sumigaw si Daniel. Oo, at ang Washington DC ay hindi ang capital ng the United States, sagot ko naman ng may sapat na sarcasm. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Janeline, please listen and trust me. Stephanie is not my ex. She is nothing to me, she was nothing to me. Oh yes, then why were you in touch with her for past so many days? Bakit mo siya kinausap kaninang umaga? The morning after we first had sex. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo sinira ang tiwala ko? Isang malakas na hikbi ang pinakawalan ko, nasaktan ako. At hindi ako natakot na ipakita ito sa kanya. Dapat alam niya kung gaano niya ako nasaktan. Oh my Jen. Mabilis na lumapit si Daniel at hinawakan ang mukha kong lumuluha. Umiiyak pa rin ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko siya kaya ako nasasaktan ng sobra. Don't cry, please don't cry. You have cried enough, please don't cry. I'm sorry. I'm so sorry. Patuloy niyang pinunasan ang mga luha ko. Pinaiyak mo ako, Daniel, even when you promised you won't. If you wanted to play games, you would have played with some other girl. Alam mo ang nakaraan ko, tapos pinaglaruan mo rin ang nararamdaman ko. Medyo mahina na ang boses ko kumpara kanina dahil siguro sa pagod sa lahat ng drama. Jen, I didn't want to play with your feelings, heck, I didn't play you. I love you. My love for you is real. Ang pagkakamaling nagawa ko ay ang hindi ko sabihin sa'yo ang tungkol kay Stephanie. Dapat sinabi ko na sa'yo. Umiling siya. He said I love you, does he? Nahihirapan akong paniwalaan siya ngayon, can you imagine? The person whom I trusted my life with. Hindi ako makapaniwala sa kanya. She isn't my ex-girlfriend. She is not my girlfriend. She will never be my girlfriend or anything. Jen, I want you, sweetheart. I want no one else in my life. Then why the heck did she came here and told me that you guys dated? Daniel, she even showed a photo of you guys. And that was not photoshopped, I could say, kontra ko. Before we started dating, my mom set me with Stephanie. She is my mom's friend's daughter. Yes, we went on a date. That photo must have been of that date. But I don't like her at all to take things forward. I liked you then, so I told her this won't work. After that, kahit nung nag-date kami, she keeps pestering me to give her another chance as she is in love with me. I clearly told her that I love you, Jen. I don't want to be with her. Today also she called me. I gave her an ultimatum today that she stop all this. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko ma-digest yung sinabi niya. Must that girl be so head over heels with Daniel na naglakas loob na lumapit sa akin lahat ng kasinungalingan na iyon para masira ang relasyon namin? Bumalik ako sa pag-iyak, tinakpan ko ng palad ko ang mukha ko. I think I jumped way too much. Masyadong madami ang sinabi ko kay Daniel, I was hurtful to him. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wait, let me call mom, she will. Kinuha ni Daniel ang cellphone niya sa bulsa habang nakahawak pa rin ang isang kamay niya sa pisngi ko. No, Daniel, no. I'm crying because I was so fucking hurtful towards you. I said so many mean things to you and you didn't even shout at me once for all that, kahit alam mong mali ako. I'm sorry, please forgive me. Jen, don't say sorry. You were misunderstood, that's it. Sawa ka na sa lahat ng kasinungalingan. Ilabas mo lang ang iniisip mo at okay na yun. At tungkol sa mga masasakit na sinabi mo sa akin, don't worry about it, alam kong hindi mo sinasabi ang lahat ng iyon mula sa iyong puso. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti niya. Why are you so good? Can't you be a little bad?
It is my fault na pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya. I should have trusted you and I didn't, Daniel. I'm really sorry for that. Quiet. I love you, my Jen. Binigyan niya ako ng masuyong halik sa noo. Napangiti ako sa mga luha ko. I love you too, my Daniel. The most magical 3 words. Tumawa siya. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.